Hello, good morning guys. So, start tayo ngayon sa sa topic natin, which is yung sketch to digital. So, sa portion na ito, hindi na po tayo mag-sketch. Nag-provide na po ako ng sketch na gagamitin nyo po. Alright. So, kunin po natin yung sketch. Mabilisan lang po kasi pag mag-record po ako, kailangan mabilis lang kasi hindi tatanggapin sa kung mabagal guys. Alright. So, session. So, bali ito po yung mga activity na gagawin natin. So, check muna natin ano ba yung pwede natin gawin dito sa digital na ito. So, dito muna tayo. Ayan. So, itong sketch na to, didigitize to. So, first ay lalagay ko muna siya dyan. Ayan. Then, once na okay na yung positioning niya, ay gagawin ko na po siyang template. Okay, double click ko lang siya. And then, check ko yung template. Then, okay. Automatic yan, magdidim siya. And then, maglalak. Next ay gagawa po ako ng new layer sa may artwork ko po, and then i-rename ko po yan. Unang-una dyan, kapag nagtitrace po kayo ng sketch, ay kailangan magawa nyo muna yung stroke nya. Alright? Gawa muna tayo ng stroke, okay? So, since yung tinitrace ko is circle, matic yan, kailangan circle na rin po yan. Yan. So, nakapili siya, Shift X ko lang para mag-transform siya into stroke. Ayan. So, lakihan ko po lang stroke size para makita yun. Ayan. Then ito, tatapat ko lang po siya dito. Part. Ayan. Then, lalakyan ko ng konti. Hindi nang pahirapan yung sarili nyo. Kasi, kung same lang yung shape lang sila, circle, huwag na nating pahirapan. Circle na rin yung gagawin natin. Okay? The next na gagawin ko po dito ay pwedeng rectangle. Alright. So, pwedeng rectangle din yan. Or pen tool. So, dito, rectangle lang muna yung gagawin ko. Ayan. Then, ito, tatapat ko lang siya. Direct selection tool. Ayan. Okay. Ayan. So, dito, mayroon pa kurba. So, lalagyan ko ng points. Add anchor point, plus sign, or dito po, sa pen tool, hanapin po natin yung add anchor point. Mag-add tayo dito. Ayan. Then, dito rin. Alright. So, meron ng point. Kanina, 4 yan. Ginawa nating 6. Direct selection tool, i-move natin siya dito. Ayan. So, mapansin nyo na overlap yan, no? Naka-overlap po. Okay? Ganun din. Ganun din dito. Okay? Next is, gamit tayo ng curvature tool. Ilan natin dito, and then pwede na natin yung i-curve. Ayan, ito, pwede mo rin i-curve yan. And then ito, pwede mo rin i-curve. And then dito, pwede mo rin i-curve. Ayan, ito kasi pwede mo rin i-move yan. Direct selection tool. Gamit tayo direct selection tool. Ayan. Oops, nag-move. Ayan, ayan, direct selection tool. Ayan. Pwede nating ma-modify yan, anytime. Direct selection tool lang. Ayan. Then dito, kung gusto mong ito ulit, Shift W for shift, and then yung yan, yan. So, pwede na. So, pwede mo rin itong laruin pa kung ayaw mo pa yung niya. Pwede mo i-move yan. Ayan, pwede mo i-move ito. Ito, direct selection tool na lang. Oops. So, pwede nyo i-control po itong handle guys, no? Just in case lang na malapitan natin para mas malapit. Ayan, no? Pwede po natin. Tiyaga lang po ito guys, no? Next. Huwag kayong mag-alala. Sobra to. Huwag kayong mag-alala dyan. Next, dito po tayo.
So, anong shape nito? Oval. Ayan, eclipse lang tayo. Then, tapat lang natin ng ganun. Ayan. Okay, ito. Susobra ko lang ng konti dito. Ayan, sobra ko lang. Next, dito naman, iti-trace natin. So, pwede tayong mag-trace dito gamit si pen tool. So, paano gamitin si pen tool? Click mo dito. Straight line lang yan. Straight line yan. Click. 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 Yan, diretso na natin to. Sobra lang natin. Yan. Then dito, curve yan. Paano yan, sir? Di curvature tool, gamitin natin. Escape. Pag ganyan, escape lang natin. And then, click mo dito. Ayan. Diba? And then, escape mo lang yan. Ganyan lang. Okay, dito, medyo curve. Gamitin natin si direct selection tool. Select mo to. Isang click lang. Oops, tapat lang natin. And then, i-curve natin yan. Diba? Solve yung problema. Next, yung mga nandito, ito, circle siya. Ayan, circle yan. Then dito, circle din. Na necessary tapat yun ha. So, depende na lang yun sa ito. Duplicate ko na lang ito. Si stroke lang yung ginagawa natin. Walang fill. Okay. So, regulate muna natin to yung sa pinaka yan. Mamaya susunod po natin yan. Okay. Next. So, paglilinisin na natin siya, gagamit tayo ng shape builder. Minus natin. Hold out para mag-minus. Pag walang alt, walang press, naka-plus lang yan. So, mag-eliminate tayo sa hold out subtraction. Tapat lang natin siya din. You know. So, na-eliminate na siya. Yung mga axis, way in-overlap po siya kasi para yung sobra, pwede po natin ma-eliminate ng mas maayos. Ayun. Oops. Yan. So, pansin nyo, mag-highlight siya. Ayun. Dito, eliminatein natin. Ayan. Uy, may na-eliminate tayo doon pala. Ditong part, oh. Ayan. So, careful lang tayo. Ulitin natin yun. To select all, Control A pala. Ayan. And then, Shift M for Shape Builder. Press natin ito. Ayan. Ulitin natin yung part na ito. So, na-eliminate tayo kanina. Oops. Tapat natin yun. Magka-highlight naman siya. Ito naman. Alright. So, itong part, na-insert natin. Ayan. Okay. So, itong part natin, hindi sharp eh. Select ko to, direct selection tool. Para ma-select din side na, yung point na to. Post shift. Select. So, umilaw po sila na fill. Then, pwede mo i-curve. Alright. So, okay na tayo. Malinis na po yung selection po natin. Okay, next is, dito po tayo sa may bandang. Ayan, paano naman natin ito aareglohin? Alright. So, pwede tayong gumamit ng pen tool. Pen tool. Pen tool. Yan. Pen tool. Pen tool. Ayan. Then, bitawan lang muna natin. Escape. Punta tayo ng curvature. Escape. And then, click natin dito. Yun. Click natin dito. Yun. Ayan. Ayan. Dito na tayo. Escape uli. Pen tool uli. P. Click mo dyan ngayon. Dito uli. And then doon. Ayan. So, Pacman. Ganun uli. Curvature tool. Mo dito. Ganun mo. Mo dito. Ganun mo. Diba? Malinis na. Kung ayaw mo pa, gusto mong swabe yan, meron tayong smooth tool dito. Ayan, smooth tool. Ayan, select muna natin siya. Ayan. Smooth tool. Ayan. Ayan. Alright. So, kung okay na tayo dito, next naman tayo ditong portion. Diba? Yung portion na ito. Okay. So, pen tool lang tayo. Straight line. Pen tool. So, sobra mo lang yan. Pag curve yan, sa second point mo, dadrag mo siya. Click, then drag. Ayan. Ayan.
Pero dito ako magdadrag. Ito to po. Click, drag. Then ditong portion ulit. Okay. Click, drag. And then, pag ganon. Alright, so ilalampas ko na lang. Ayan. Alright. Then, mamaya ulit tayo magmaminus ha. Then dito ulit, lalampas ko ulit. Click, drag. Ano? Okay. Alright. Then dito ulit. Click mo dyan and then drag. Click and then drag. Yun o. Ayan. Escape. Ayan. Ito wag natin problemahin yung star-star na yan. Ito click na natin. Ayan. Okay. Then next. Pwede na tayo mag-eliminate. Alisin ko muna yung visibility nito. And then, yan. Minus natin yung mga axis. Shift M. Yan. Kailangan i-finalize na natin ito. No? Ayan. Ayan. Finalize na natin yung stroke natin. So ito gusto ko medyo curve siya kasi pangit din pag straight lang siya. So gagamitan ko ng curvature. Ayan, curve ko siya. Papantay ko rin kung ano yung ayan. So papantay ko siya since ano yun, sketch yun, huwag mo naman siyang susundin kasi sketch lang siya. So pangit po siya pag naka-sharp. So gagawin ko sa kanya ay gagamit ako ng width tool. Si width tool naman, pwede mong lakihan yung stroke size. Sample, dito, tapat mo lang. Pwede mong click, drag. Pero pwede mong i-ganyan. Palakihin din dito. Depende kung ano gusto. Then, dito sa may bandang dulo, gusto ko ay naka-round. Diba? So, okay na tayo dyan. Meron na tayong stroke. Pwede this time, stop na lang po muna natin itong part na to dahil sa part 2 po ay yung paano naman tayo mag-coloring. Okay? So, abangan po natin yung part 2 po nito.